Hello class. Last week ito yung pinaka-comprehensive recording ko, no? So iko-compress ko lang yung mga ginawa natin last week. So what I have here is I created a walkthrough camera. Tingnan natin yung preview ng ating walk. Ayan siya. If we hit play button, mukha siyang cinematic, right? So, if you have a massive scene like this, it is recommended na gumamit kayo ng walkthrough camera. Yan, number 1. Okay? So, what if naman sir, meron po akong maliit lang na scene. Like for example, small room. Sorry for the accent. So, halimbawa, ito yung room. Ang laki naman ng room. Pwede rin naman tayo gumamit ng turntable camera. Ang turntable camera is like this. Mapapansin nyo, seamless yung pag-ikot ng ating object. No? Makikita lahat ng angle for your scene. So sa finals nyo, pipili lang kayo ng dalawa. It's either you create a walkthrough or turntable. Pero, mabilis lang. Siguro mga 144 seconds lang. No? So, pwede na kayo mag-start sa next session natin ng rendering. No? Pwede nyo i-render na yung half. Like for example, divide natin by 2. So, the whole session, pwede kayo mag-render, chill lang kayo, magmerienda, iiwan nyo. No? And then, sa mga magpapakonsult or magpapasa, habol, pwede ko pa kayo pagbigyan. Pero dapat yung mga ihahabol nyo is yung mga improvements na lang dun sa scene nyo. Kasi most likely, mahihirapan kayo sa finals. So now, i-discuss ko kung paano ko ginawa yung dalawa. So let's off muna natin yung ating animation. So what I mentioned kanina is meron tayong camera. So ang camera na ginagamit ko sa walkthrough is camera and aim. Sir, ano po ba yung pinagkaiba niyan sa camera na ginagamit natin sa Maya? No? Malaki ang pagkakaiba niya. So let's create a camera. Usually, if you wanted to create a camera, is nandito lang siya. Si camera is sa camera. Yan, simple lang. And meron pang other types, which is meron camera and camera aim and up. Meron pa dyan multi and stereo camera. I don't usually use this, pero let's go for camera and aim. Si camera and aim is great for walkthrough, especially if you want to focus lang yung camera on a specific spot while moving. No? So if we create a camera and aim, meron dyang dalawang object. And napapansin nyo, ang pinagkaiba niya sa simple camera is eto na mismo yung object sa camera. Pero si camera and aim is meron siyang group. So you can see merong group, merong point dun, and meron ditong camera icon. No? If we move yung ating camera, papansin nyo is nakafocus na dun sa specific spot kung saan nandun yung point. Diba? Yan yung advantage if you wanted to, halimbawa, gagawa kayo ng movement like this. Nandyan lang siya nakafocus. No? And pwede nyo rin galawin yung point. Pwede nyo iikot. Halimbawa is yung cameraman or cinematographer is naka-stand still and meron kayong animated na character na sumasayaw. Susundan nyo ngayon yung movement ng character. Etong si point is naka-parent dun sa character. Diba? Papansin nyo, gumagalaw siya. So, let us delete that. So, ang gagamitin natin for camera walkthrough is repeat ko lang, camera and aim. No? So, halimbawa, nakagawa na tayo. Tanggalin ko lang yung animation para meron tayong reference kung paano ginawa na sir. Delete natin to. Delete natin to.
So this is your timeline, diba? So I think some of you is familiar na how to add keyframes on your scene. So just select your camera. Sa frame 1 nandyan siya. And then sa frame 144, take note class, hanggang 144 lang ang maximum. Bakit 144 sir? Pwede namang 300 frames or 600. Si 144 frames is 6 seconds, no? Sa 1 second meron tayong 24 frame, diba? So 6 times 24, 144 frames. So para hindi kayo mahirapan sa animation, right? So meron tayong keyframe. So keyframe number 1, press nyo yung S. So if i-press yung S, papansin nyo magiging red yung translate XYZ. So di naman necessarily kailangan sa scale and rotate. Actually si rotate kasi kaya naka-color blue yan, naka-parent siya dun sa point, no? Or yung aim niya. So frame number 1 nandyan siya, and then frame 144, let us move yung ating camera hanggang dito. Siguro. Papansin nyo, naka-focus siya dun sa point. Then, press natin si S or keyframe. S. Sorry. Dito pala yung key selected. Okay? So, now, animated na yung ating camera. And then, I have discussed then, if you want to create a motion trail, yun yung movement ng camera. Ayan, papapansin nyo sa frame number 1 nandito, bakit may line dun sa scene nyo, sir? Yan kasi yung movement ng camera natin while nag-move yung ating timeline. Ano? Si red is before, ay yan. And then, after pala, and then, before yung blue. Ayan, yan yung motion ng ating camera. So sir, paano ba ma-activate yan? Kasi useful to sa animation. Yes, useful to sa animation, especially if you have an actor, no? Pwede nyong lagyan ng motion trail lahat ng animated objects. Nandito lang siya sa may animation, visualize, and then create editable motion trail. Yun, mapapansin nyo si frame number 1, meron number, and then frame na 144, nandun siya. What if, sir, pwede po ba siyang i-move? Kasi nakalagay dito, editable motion trail. Yes po, pwede siyang i-move. Like for example, i-move nyo hanggang dito lang yung camera. So frame na 144. Ayan. So what if naman sir, ando na natin. Gusto ko po magdagdag ng keyframe. No? Yes, pwede kayo magdagdag ng keyframe. Wari sa frame number 70. No? Select nyo lang si camera and key selected. Papansin nyo, sa timeline, merong frame number 70 and ayun, sa motion trail natin may 70 rin. That means merong keyframe. Pwede natin i-edit yan. Keyframe, key natin. Papansin nyo, merong kurbada. No? Magiging curve yung movement niya. So, if we put it down, press natin keyframe, yan. So, delete natin to kasi ayaw ko naman maging inconsistent yung movement natin walkthrough. Yan. Useful si camera trail. Ay, yung camera trail. Motion trail, sorry. Lutang. So, eto halimbawa, lagyan natin yung keyframe. Siguro, yan, keyframe. Diba? So, anong pangalan? Si aerial camera. So, kapag massive yung scene nyo like mine, pwede kayong gumawa ng multiple camera. Pero if, halimbawa sir, is maliit lang naman yung scene ko, yun nga. Turntable na lang yung i-render ko na animation. It's fine. No? Gagawin natin is, ilalagay ko na lang siya sa part 2 para hindi maghalo yung di-discuss ko. No? So, what I have created is walkthrough and yung camera and aim. Then yung motion trail. Motion trail dapat nasa animation ka. Visualize motion trail. Okay?
So, moving on sa part 2, i-discuss ko naman kung paano gumawa ng turntable.